Noong unang panahon, sa isang liblib na lugar, ay mayroong isang batang ang pangalan ay Tonyo. Si Tonyo ay isang napakamasnuri na bata. Ngunit isang araw, naranasan ni Tonyo na magpuyat dahil mayroon siyang mahabang gawaing bahay na tinatapos niya. Nang maranasan niya ang pagpupuyat, sinabi niya sa sarili niyang, "Maganda pala pag nagpupuyat. Ang tahimik ng paligid." Kinabukasan, nagising siya ng tanghali at nakalimutan niya na may pasok pala siya. Kaya nahuli siya sa klase at pinagalitan pa ng kanyang guro. Gabi ng araw na iyon, nagpuyat ulit siya hanggang sa araw-araw na siyang nagpupuyat. Kaya araw-araw na siyang nahuhuli sa klase at hindi niya namamalayan na nangangayat na pala siya. Linayuan na siya ng kanyang mga kaibigan dahil lagi siyang tulog tuwing nag-uusap sila. Isang araw, tinawag siya ng kanyang punong guro at sinermonan si Tonyo. "Tonyo, alam mo bang bumabagsak ka na sa iyong mga aralin? Dahil palagi kang natutulog at nahuhuli sa klase." Pinabayaan lang ni Tonyo ang babala ng kanyang guro at nagpatuloy sa kanyang pagpupuyat. Isang gabi, mayroon siyang nakitang anino na gumagalaw. Ngunit, pinabayaan niya ito dahil akala niya guni-guni lang niya iyon. Kinagabihan, nakita niya ulit ang anino. Ngunit ngayon, linapitan niya na ito dahil 2 gabi na niya ito nakikita. Nang malapitan niya ito, lumaki ang anino at bigla na lang nawala. Sa pangatlong gabing pagparamdam ng anino, hinawakan nito si Tonyo sa paa at ito'y nagwika, "Tonyo, huwag ka nang magpuyat. Kung hindi, ay tatakutin kita gabi-gabi para hindi ka na makatulog." Hindi nakasagot si Tonyo dahil sa kanyang takot. "Tonyo!" Panakot ng multo. Opo. Hindi na po ako magpupuyat," sabi ng takot na Tonyo. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Ani ng multo. "Opo, sigurado po," sabi ni Tonyo. "Siguraduhin mo yan," sabi ng multo. Pagkatapos nun, ay nawala na ang anino. Mula ng insidenteng iyon, hindi na muli nagpuyat si Tonyo. Masaya pala pag hindi nagpupuyat. Marami kang kaibigan at mataas ang marka mo sa iyong mga aralin, sabi ni Tonyo.